Hiniling ng Department of Justice sa DOJ sa Korte Suprema na ibasura ang pinagsamang habeas corpus petitions ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan na dahil sa motion for recusal ng Office of the Solicitor General na punta sa DOJ ang responsibilidad na maging counsel ng gobyerno sa petisyon. Sa inihaing komento ng ehensya, sinabi nitong moot at walang merito ang petisyon dahil hindi na hawak ng gobyerno si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nasa kustodiyan na siya ng International Criminal Court o ICC sa Netherlands. Gate pa ng DOJ, nasilbihan ng warrant of arrest si Duterte kaya hindi raw illegal ang naging pag-aresto. Ang Korte Suprema, inatasan naman ang mga petitioner na sumagot sa komento ng DOJ sa loob ng 5 araw. Ayon kay DOJ Secretary Boying Rimulya, naghahanda na sila sa posibleng pagharap nila sa oral argument o pagdinig ng Korte Suprema hinggil sa pag-aresto sa dating Pangulo. We always prepare. We cannot go there unprepared. We have to respect the standing of the Supreme Court. Ikaw mismo mag-appear. Well, if I have to, I will do it. Gate ng kalihim, walang kidnapping na nangyari sa pagdala kay dating Pangulong Duterte sa Netherlands. Walang kidnap dito. Okay. There was no kidnap. It was an executive action to surrender the person with a warrant to the ICC through the Interpol. Ang pahayag ni Rimulya, tinabla naman ng kapwa nitong abogado na si Attorney Salvador Panelo. Matatandaan na base sa kampo ng mga Duterte, hindi nakapagpalabas ng hard copy ng warrant of arrest ang Philippine National Police noong inaresto nila si dating Pangulong Duterte. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku, maniwala ka, hihilain ko yan. Makikita rin sa kumalat na video na kulang na lang ay kaladkarin ni PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III ang dating Pangulo para lang maisagay ito sa plano. Ang warrant of arrest, illegal. So kung illegal, kidnapping yon, walang authority. Ayaw ng akusado. Inaaresto nyo, ayaw. He resisted. He was against it. It's against his free will. Kaya it's kidnapping. Git naman ni Panelo, wala sa ICC ang jurisdiksyon ng Korte Suprema kundi sa mga maling gawa ng Administrasyong Marcos Jr. Ito'y kasunod ang pahayag ng DOJ Secretary na malabo nang maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte sakalit lumabas ang desisyon ng kataas-asang hukuman dahil nasa kustodiyan na raw ng ICC si Duterte. Hindi pinag-uusapan ng jurisdiction ng ICC. Ang pinag-uusapan, may jurisdiction ka ba doon sa mga illegal na ginawa ng gobyerno at ng mga opisyalis nito? Wala. Meron. So kung meron kang jurisdiction, pwede mong utusan dahil yan naman ang sinasabi ng batas. Pag merong habeas corpus, may nagreklamo sa ginawang illegal na pag-aresto, pagdetini o pag-kidnap sa'yo, kailangan yung gumawa ng mali at illegal, dalin mo yung nagre-reklamo dito sa amin. So sasabihin nila, Your Honors, wala na po, sinurrender na namin. Kung ako ang justice, ano sasabihin ko? Problema mo yan. Sinabi naman ni Rimulya na wala silang nagawang mali sa pagpaparesto sa dating Pangulo dahil may international law raw na sinunod ang gobyerno, gaya ng Republic Act No. 9851 o ang Act Defining and Penalizing Crimes Against International Humanitarian Law. Ikinonsidera rin daw nila ang naging ruling ng Korte Suprema noon. And in the Cayetano versus Pangilinan case, I think the Supreme Court, in an obiter, already stated that all things that happened prior to a certain date in 2019 are still within the jurisdiction of the ICC. I have no qualms about what we did, being right or wrong. I think that we were in the right the whole time. Sa pananaw naman ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, mali na akusahan ng crimes against humanity ang dating Pangulo kung pagbabatayan ng bilang ng reklamo sa ICC. Akala ko ba libo-libo ang sinasabi nilang pinatay kaya naging crimes against humanity? Nagulat na lang ako na 43 ang sinasabi nila, no? Nasaan yung libo-libong sinasabi nila, no? At paulit-ulit naman nilang sinasabi yan na pinapatay daw ng Pangulo, di umano ang libo-libong tao. Pero nung binasa naman yung akusasyon kay Presidente, ang binanggit 43. Over a period of 8 years, no? So 43 divided by 8, how many is that? Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.